Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga sa inyong lahat. Tunog lata raw ang defense team ni Sara Duterte. Yan po ang sinabi ni Representative Renico, no? Dito sa pre-trial, panayam sa kanila, matapos itong nangyaring pre-trial kahapon. At nakita nga natin na pinakilala na yung hanay ng mga defense team ni Sara at ng prosecution panel at kasama yung 10, no? O yung ibang bahagi ng mga private prosecutor na nag-volunteer para dito kontra sa kay Sara Duterte. At ayon dyan sa kanila pong naging palitan, actually nagkaroon daw ng initan, ano? Nagkaroon ng 1 oras nga na pagtigil ng sesyon muna dahil mukha raw nagkaroon daw ng initan o debate, no? Nagkainitan daw itong magkabilang panig, mga ka-Wonder. Ayon dyan, sabi ni Representative Ko, tunog lata raw itong defense team ni Sara Duterte, no? Alam natin na nung nabasa natin yung unang pagpapakilala ng line-up ng mga abogadong yan, talagang humanga tayo dahil may mga abogado tayong kilala doon na talagang di kampanilya, mga ka-Wonder. Pero hindi ko yata sila nakita nung pinakilala that time, ano. At mukhang mahihirapan nga sila dahil dito sa hirap ng kaso ni Sara Duterte. At ang naging laman nga dyan, parang denial na lang. Wala man lang substantial o something na pagdepensa para ito ay mapalakas na mapabulaanan na hindi totoo. No, yan po yung pag-uusapan natin, mga ka-Wonder. Pero bago yan, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Pindutin niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo po yung all. Tulungan niyo po yung ating channel na at least maka-reach tayo ng 100,000 subscribers, no, bago sana matapos ang taon. Marami po salamat. So itong sinasabi ni Ko is very disappointing and discouraging dun sa part ng mga DDS. And that's for sure, mga ka-Wonder. Dahil nga, kung i-rephrase natin yung pagkakasabi, mukhang parang wala raw binatbat, parang ganun ang dating, ano? Na talagang ang nauwi pa sa pagsuspindi dahil nga naghahanap sila siguro ng something substantial sa sasabihin na itong mga ito. Na sabi nga ni Representative Ko, mukhang hindi raw sineseryoso, no? At kapag siguro tinatapunan sila ng mga questions, no, yung mga sinasabing probing questions, ang sagot lang puro denial, mga ka-Wonder. Na talagang wala ka raw makikita rito na mga bagay na tila talagang malakas para pabuluanan na hindi totoo itong mga aligasyon. Kaya dun sa mga comment section, nakita natin yung samot-sari ng mga pangbabash. So, siyempre, ready na naman yung mga bashing button itong mga DDS. Kabi-kabila yan. At talagang double time na sila, no? At bakit kaya sa tingin natin, mga ka-Wonder, itong kasong ito talagang mahihirapan itong panig ni Sara Duterte. At talagang mukhang hindi sila magsusurvive sa araw ng impeachment, ano? Pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? No? Tama nga po yung nakalagay, no, na it's just mere denials. This is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal nang hinihingi ng taong bayan. Kung wala pong ganon na makita tayo sa pre-trial brief, no, baka hindi natin makita ito sa mismong trial proper. Ayon nga sa sinasabi, noon pa nakikita nga na mahina itong depensa ni Sara. Ano? Ayon sa mga kritiko, kahit sa mga sinasabing mga analyst, dahil sa lakas, overwhelming nga, mga ka-Wonder. Ibig sabihin, talagang sobra-sobra yung lakas ng ebidensya laban kay Sara, no? Dahil itong kampo ni Sara Duterte, mas nakatuon lang sa technicalities. Gaya niya, hindi nasunod sa proseso, ganito, hindi naman jurisdiction nila yan, Yun yung mga technical issues lang, yung kanilang ipino-forward sa Supreme Court para lang hindi madinig yung kaso. Ganun ka hina
they just based dun sa mga technical, no, na kaysa dun sa depensahan yung mismong aligasyon, no. Madalas nga mga ka-wonder, argumento rito, depensa tungkol sa process nga. At yung tinutukoy dito na madalas nga na naririnig siguro dito sa pre-trial, etong proseso, siguro jurisdiction at constitutional issues. Magamat din natin narinig, ano? Pero sabi nga ni Representative ko, tunog lata. Di ba nakakahiya yun, tunog lata? Dahil I think this has, no, itong pre-trial will cause an impact dun sa mga, of course, sa mga abogado na maaring maapektuhan yung kanilang mga kredibilidad dito, mga ka-wonder. I wonder bakit nga kinuha nila itong kaso ni Sara. Siguro dahil sa I'm not sure kung sa ano mga dahilan. Bukod sa siyempre, abogado ka, trabaho mo talaga yan kapag may taong lumapit sa iyo na talagang daw kailangan mong tulungan, depensahan, kasama yan sa sinumpaang tungkulin. Pero I think, no, meron din part yan na pwede kang mag-refuse at tumanggi ng service mo, no? Ay, hindi natin gagalawin yan sa mga abogado na yan. At para sa mga kritiko nga, hindi itong diretsang sinagot. Itong mga paratang, no, puro lang denial. Yan lang ang nakikita, mga ka-wonder. At kapag masyadong nakasentro nga, mga ka-wonder, dun sa procedure, kagaya nung inakyat nila sa Supreme Court na nauwi nga sa unconstitutional dahil nga walang due process daw na ibinigay dito kay Sara. No, at nagbigay nga itong Supreme Court ng mga bagong rules na nauwi nga dyan sa pati mga ibang abogado ay hindi uma-agree. Nagmukha kasing legislative judicial na itong Supreme Court. No? At yan yung nakikita na kapag na sila ay masyado nagbabase lang sa procedural issues, maaaring isipin ng tao, mga ka-wonder, na talagang iniiwasan lang itong mga substantive issues. At sa lakas nga ng mga pagdinig dyan sa House of Representatives, sa House Committee on Justice, talagang sobra-sobra ang lakas. At may mga bago pang dumating, mga ka-wonder, no? Etong 92, firearms ni Sara na undeclared sa kanyang SALN, at meron pa yatang 10 million na itong 88 na dineklara niyang SALN ay mukhang nagiging 98 na siya ngang kinwestiyon, mga ka-wonder, no? At isa pa, yung kakulangan, mga ka-wonder, ng direktang pagkontra doon sa ebidensya na pinapakita. Nasabi nga ni Representative ko, is puro dinaya lang, mga ka-wonder. Paano madidepensa yun ng ay, hindi totoo yan. Mga ganun lang siguro sinasabi nila, no? Na puro dinaya lang. Wala silang maitapat na maka-keep up na ebidensya doon sa pinapakitang ebidensya, mga ka-wonder. Dahil sa isang impeachment trial, mga ka-wonder, is napakahalaga nung pagharap sa bawat ebidensya na pinapakita. Dapat matumbasan mo yan o ma-debunk mo yan, ma-dispute mo yan, no? Wala puro depensa, puro denial lang daw, mga ka-wonder. Dahil kung ang depensa mo ay nakatuon lang, mga ka-wonder, no, doon sa pag-question sa mga proseso, kagaya nga hindi umaattend si Sara diyan sa Congress, sa House Committee dahil dahil wala raw yan jurisdiction. Kung mga ganun lang iyong mga depensa, no, at yung mga proseso, no, doon sa mga laman ng akusasyon sa iyo, maaring magkaroon, mga ka-wonder, na impression na mahina yung sinasabing rebuttal. Mahina. Kahit sabi mo gaano kalakas at kagaling yung mga abogado mo, kung talagang wala kayong panangga doon sa mga ebidensya laban sa inyo, talagang magmumukhang tunog lata talaga, mga ka-wonder, gaya ng sinabi nitong si Representative ko. At of course, dyan kahapon, kila Luistro, sila yung prosecution team, no, na talagang haharap. At itong mga abogado na hinayat, sila yung tutulong, no? Hindi sila magsasalita, actually sila yung magbubulong siguro, mag-a-advise, magbibigay ng mga posibleng dapat sabihin o i-rebut, yung mga ganun, ano? Pero ang magsasalita dyan, itong sa prosecution panel, I think itong grupo ng House of Representatives, House Committee on Justice, sila Luistro. At yung sinasabi natin, dagdag pa natin, na kapag iba-iba yung pahayag ng abogado at tagapagsalita ng kampo, mga ka-wonder, magmamumukha talaga yan. Wala silang iisang strategy. Naalala nyo yung 18 kargador, yung 18 basurero na tinatawag ni Attorney Claire? No, na sinubok nga silang isa-isahin, ayaw pumayag nitong si Baligod. Hindi si Baligod na itong nagsasasalita. 'Di ba? Di ba dapat violation 'yan? Etong si Baligod kasi may history na 'yan ng dagdag bawas.
Si Miriam nga, sinali niyan at muntik na siyang i-disbar. Sana din na-disbar na sana that time, ano? No, mayroon palang historya na ganyan. At si Loren, mukhang ang pagkakaalam ko, naisama niya na rin yan noon. No? At ngayon, naisama niya at binawi niya na naman. Ganyan yung mga script nila. Yan ba ay magiging credible? Sa tingin nyo, kaya nga nagtatawanan. Sabi ko nga sa inyo high school student na tinanong namin kahapon nagtatawanan. Mukha lang daw comics. Grabe mga ka-wonder. Grabe talaga. At yung sinasabing consistency ay mahalaga mga ka-wonder. Kapag ikaw ay kumbaga kino-cross-examine, no? Kino-cross-examine ka paulit-ulit at babalik din sa tanong mo and then mag-iiba ka ng sinasabi, no? Ay yung consistency ay mahalaga yan sa anumang kaso. At kapag yan ay hindi ka consistent, malamang talagang sinungaling, ano? At yung sinasabing mataas din ang inaasahan mga ka-wonder, no? Sa isang high-profile defense team. High-profile ito mga abogado na to During the time, no, nung bata pa ako, high school pa ako, naabangan ko na yung ilang sa mga abogado dyan na talagang mahuhusay. Nagulat nga ako nang nakita ko sila na nasa hanay ni Sara Duterte. Mga ka-wonder, sabi ko nung ginawa nyo sa isip-isip ko lang, no? Na talagang didepensahan nyo yung napakahirap depensahan. Doon pa lang sa kanilang yung impeachment na ito, na hindi sila humarap sa Kongreso. Doon pa lang may kita mo, pag-iwas lang talaga. At dahil nga sa constitutional itong case, mga ka-wonder, ay inaasahan natin, no? Tayo mga publiko, na napakalakas, no, ng legal arguments dyan. Argumento, hindi yung denial lang, ha? Kaya nga sabi ni Rene ko, ay tunog lata. Ano aasahan mo sa lakas ng argumento nila? No, kapag hindi kasi nakikita ng publiko yung inaasahang antas, yung level ng depensa na coming from the Sara Duterte, ay madaling mabansagang mahina. At sinasabi nga ni representative ko na tunog lata, mga ka-wonder. Tunog lata raw. No? Itong pre-trial, pagkakataon pa lang ito, mga ka-wonder, na ipakita. No? Yung, kumbaga, sneak preview lang. Kumbaga, binuksan bintana pa lang pinasilip sa inyo. Doon pa lang nakikita na kung gaano nakahina daw itong defense team ni Sara. No? Karaniwan kasi itong pre-trial, ginagamit yan upang ipakita yung legal strategy agad, mga ka-wonder. Sa sinasabi nga, tunog latay, anong strategy may kita natin? Or, yung sinasabi nating nagsasanbaging lang, mga ka-wonder. Ibig sabihin, tinatago pa lang yung pinakaalas at ilalabas sa during dun sa pinaka-formal trial. Tingnan natin, mga ka-wonder, kung meron pang ilalabas. Ano? At kung hindi man, mga ka-wonder, impresibo, itong presentasyon, no? At kung hindi nga naging impresibo itong presentasyon ng defense team, ayon sa mga kritiko katulad ng mga nakaabang dyan na magbibigay ng kanilang mga panayam, interview sa mga programa, sa mga news channel, maaaring isipin nga maka-wonder nila na talagang mahihirapan itong depensa doon sa actual na paglilitis, mga ka-wonder. Talagang good luck. No? At talagang ang sabi na nga lang ni Sara Duterte sa kanyang panayam, hindi raw niya gustong agawin yung pwesto ni PBBM. Matatawa ka, no? Medyo inconsistent din. Ang gusto niya lang daw ipakita kung gaano raw kasama itong si PBBM at pinapakita nila itong trilyon ng mga kurakot na hindi naman talaga nagmula yan sa panahon ni PBBM. Way back pa yan noon. At ipinapasok nila. Kung hahalongkatin nyo, ganun ang tema itong mga kurakotan na to na matagal na. At dito yan binubuhos, pinupuruhan nila si PBBM. Binubuhos yung pagiging irrational at illogical nila, mga ka-wonder. Na sila rin mismo nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, na pula pa yan noon na nag-ugat hanggang sa panahon ni PBBM. No, kita mo doon pa lang kung gaano kahina itong mga ginagawang masasabing fabricated issue, no? Kasi bakit? Inconsistent kaya ang tingin ng taong bayan fabricated, gawa kwentong kutsero lang, no? At kung hindi nga ma-impress diyan, ito tayong mga taong bayan, mukhang talagang pagdating doon sa actual, wala kang aasahan diyan, mga ka-wonder. Pero gayon pa man, sabi ko nga baka nagsasanbagging, baka may tinatagong depensa, is a surprise, no? Or it's a prank na talaga. Ganun yun na talaga, no? Kasi hindi pa talaga na ilalabas lahat ng ebidensya. Pre-trial pa lang yan, no? Marami kasing ebidensya ang karaniwang inilalahad lamang mismo dahil may mga ebidensya talaga, mga ka-wonder, na talagang ilalahad lang yan, mga ka-wonder, during dun mismo sa araw ng trial. Hindi pa yun lahat at talagang makikita mo na sa depensa, puro pagdi-deny lang. Kasi maaring sinasadya ng depensa, itong side ni Sara,
na huwag ilantad, no, yung mga agad-agad nilang strategy. No, kaya yung karaniwang taktika sa batas, alam ng mga abogado yan, kaya nagpapakiramdaman yan. Alam din nila, they can read between the lines. Kung ano yung sinasabi ng isa, lumalabas sa bibig, alam na nila. Dahil hindi agad nga ibubunyag yung pinakamalakas na argumento. Kasi bakit? Pag sinabi nila yan agad, agad-agad mapag-aaralan yan nitong prosecution team at mahahanapan yan ng pagsagot. Kaya siguro nagsasanbaging lang itong grupo ni Sara Duterte. At ang impeachment, mga ka-wonder, ay hindi lamang itong legal na proseso. Alam natin na ito ay constitution, political, no? Kasi may aspeto nga itong politika at magiging pasya ay nakadepende rin, mga ka-wonder, doon sa senador na magsisilbing judge. Kaya nga sinasabi natin, titignan natin yung mga demeanor nitong mga senador na medyo nababansagan na leaning towards Sara Duterte. Yun eh. No, lalo na medyo kinakabahan tayo dahil nga itong si Cheese ang kanilang nilagay na may history na nga. Hindi ko maintindihan talaga. Good luck na lang talaga. Ewan ko. Pero sinasabi nila, doesn't matter, okay lang daw si Cheese, sabi ni Coco. Sabi ng iba, okay lang daw yan, parang hindi naman daw siguro ganun kalakas ang impact. Pero kasi nakasalalay sa presider, mga ka-wonder, eh. Kung yan ba ay sustain, kung yan ba ay overrule, kung yan ba'y papayagan ipagpatuloy nila yung kanilang sinasabi o puputulin. Alam ko ganun eh. Pero alam natin, mga ka-wonder, na itong mga judges, nag-iisip din yan. At itong prosecution team, na pagkatapos niyang unang-unang impeachment na yan, magkakaroon agad dyan ng impression kung ano yung magiging mangyayari. O baka palitan din nila itong si Cheese kung makikita nilang ganun yung magiging regularity dyan. At yung sinasabing burden of proof, mga ka-wonder, lagi nga dito sa prosecution na siyang pinakita nga nila during the trial. Kaya mga ka-wonder, asahan natin, mga ka-wonder, pagdating nung araw mismo ng July 6, sana makapunta kami, no? At para ma-witness namin ng gusto dahil hanggang ngayon wala pang update patungkol dyan. Well, asahan natin, dun pa lang sa sinabi ni Catherine Ko, natulog data. How about dun sa araw mismo ng July 6? Abangan natin, mga ka-wonder. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na mukhang walang binatbat o mahina o tunog lata itong defense team ni Sara. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.